Gaano ba kalaki ang pangarap mo na makapagtrabaho sa ibang bansa? Ano yung, alam mo yon, yung kaya mong isugal para lang matupad to? Pero paano kung yung taong pinagkatiwalaan mo, ng pera mo, ng kinabukasan mo, manloloko pala? Parte ng isang malawakang modus. Grabe, no? Nakakalungkot si isipin. Talaga. Kaya naman, susuriin natin ngayon ang isang napaka-importanting desisyon ng Korte Suprema. Ito yung kaso ng People of the Philippines versus Irene Marzan. GR number 227093, pinetsahan ng September 21, 2022. Ang mga kaso dito, illegal recruitment in large scale at saka multiple counts ng estafa. Pag-uusapan natin yung mga detalye at syempre, yung hatol. To ay himayin talaga step by step yung mga mahahalagang detalye. Ano ba yung mga paratang, anong nangyari sa RTC, sa CA, hanggang umabot sa Korte Suprema. Para mas maintindihan mo, lalo na kung ikaw nag-iisip magtrabaho abroad, yung mga legal na implikasyon nito. Kailangan maging maingat. Sige, simulan natin. Saan ba ito nagsimula? Sa Pangasinan daw, tama ba? Mga taong 2006. Oo, doon nga. Si Irene Marzan, tapos may mga kasama pa siya, sina Feli Dulay, Bal Marzan at iba pa. Yun, kinasuhan sila ng illegal recruitment in large scale, violation niya ng RA 8042, yung Migrant Workers Act, at bukod pa doon, sandamakmak na kaso ng estafa sa ilalim naman ng Article 315 ng Revised Penal Code. Grabe, sandamakmak talaga. Gaano karami yung mga nabiktima nila? Mahigit 30 raw yung nagreklamo, bagaman hindi lahat nakapag-testify. Pero ang kwento nila, pareho-pareho. Si Marsan daw at yung grupo niya nangako ng trabaho. Saan? Sa South Korea. South Korea. Tapos syempre may kapalit. Natural. Malaking halaga. May mga nagsabi 70,000 pesos, yung iba umabot pa ng 180,000 pesos bawat isa. Placement fee daw, tapos may mga kung ano-ano pang bayarin. At ano yung style nila, yung modus operandi? Classic eh. Una, pangako ng magandang trabaho. Pangalala, kolekta ng pera. Minsan may resibo pero madalas wala. Tapos pangatlo, para magmukhang legit, may pa-training o pa-seminar kuno sila. Pero drawing lang pala, hindi naman nangyayari. At sa huli, syempre, wala talagang deployment na naganap. Asa lang. Kawawa naman yung mga nabiktima. Paano napatunayan na illegal recruiter nga sila? May ebidensya ba? Meron. At malakas na ebidensya to. Naglabas ng certification yung DOLE noon, Department of Labor and Employment. Nakasulat doon malinaw na malinaw si Marzan at yung mga kasama niya, wala talagang lisensya o kahit anong authority para mag-recruit ng mga Pinoy para magtrabaho abroad. Non-licensee, kumbaga. Okay, so malinaw yung facts at ebidensya. Ano naman yung naging desisyon ng mga mababang hukuman, yung RTC? Sa Regional Trial Court, ayun, guilty. Hinatulan si Irene Marzan at si Feli Dulay sa ilang kaso ng illegal recruitment in large scale. Ang parusa, life imprisonment. Wow. At may multa pa. Tapos guilty din sila sa maraming kaso ng estafa. Iba-iba nga lang yung parusa doon, depende sa amount na nakuha. Yung ibang akusado tulad ng asawa ni Marzan na acquit naman. Umakyat pa ba to sa Court of Appeals? Oo, amakyat. At si CA, kinatigan din yung conviction. Pero may mga modification o pagbabago. Actually, tinaasan pa nga nila yung multa para sa illegal recruitment. Ginawang 1 million pesos bawat kaso. Bakit? Kasi non-licensee nga sila, mas mabigat daw dapat. Dito sa CA, naging final na yung conviction ni Feli Dulay. Hindi na siya nag-appeal. Si Marzan na lang ang tuluyang umakyat sa Korte Suprema. Okay. So, ang issue na lang talaga sa Korte Suprema ay yung conviction ni Irene Marzan. Tama ba na na-convict siya for both illegal recruitment in large scale at estafa based sa ebidensya? Yun na nga. At ang sagot ng Korte Suprema, oo, tama. Kinatigan nila ang conviction. Para doon sa illegal recruitment in large scale T4200 at T4273, kumpleto raw yung tatlong elemento.
Una, petitioner, si Marzan, walang lisensya. Check. Pangalawa, nag-undertake siya ng recruitment activities. Nangako, kumuha ng bayad. Check. At pangatlo, ginawa niya ito sa 3 o higit pang tao. Check na check. Kaya ang parusa, reklusyong perpetua o life imprisonment at multang 1 million pesos bawat kaso. Paano naman yung ibang kaso ng illegal recruitment na hindi large-scale? Kasi sabi mo may iba pa. Oo. Meron ding cream case nos T4373 at T4401. Doon, guilty pa rin siya pero for simple illegal recruitment na lang. Kasi yung biktima sa mga kasong yun, 1 at 2 lang, ayon sa pagkakasunod. Hindi umabot sa 3 para maging large scale. May sarili ding parusa yun, syempre, pero mas mababa kaysa large scale. At may multa pa rin. Okay, gets. Yung sa estafa, guilty din. Guilty din sa multiple counts ng estafa, malinaw din daw yung mga elemento. Una, may panululoko. Ano yung panululoko? Yung false pretense niya na may kapangyarihan siyang magpa-deploy abroad. Pangalawa, yung panululoko, ginawa niya bago or kasabay nung kinuha niya yung pera. Hindi pwedeng nangako lang tapos hindi natupad, kailangan may daya talaga sa simula pa lang. Pangatlo, dahil sa panululoko niya, na-induce na linlang yung mga biktima na magbigay ng pera. At pang-apat, nagkaroon ng pinsala o damage sa mga biktima. Nawalan sila ng pera, di ba? Kaya pa na pwedeng pagsabayin. Kasi minsan iniisip ng iba, di ba, na double jeopardy yun. Pag na-charge ka na sa illegal recruitment, dapat yun na lang. Magandang punto yan. Pero hindi siya double jeopardy. Bakit? Kasi magkaiba ang nature ng dalawang krimen. Sabi ng Korte Suprema, ang illegal recruitment, lalo na yung nasa RA 8042, ay malum prohibitum. Ibig sabihin, yung mismong akto ng pag-recruit ng walang lisensya, krimen na agad yun. Kahit pasabihin mong wala kang masamang intensyon. Bawal kasi talaga. Okay, gets ko. Tapos yung estafa. Yung estafa naman, under ng Revised Penal Code, ay malum in se. Ibig sabihin, kailangan patunayan na may criminal intent, may masamang hangarin, may daya, may panloloko talaga. Magkaiba sila ng focus. Kanya pwedeng sabay na kaso at sabay na conviction. Malinaw. May binago ba yung Korte Suprema sa parusa or danyos? Meron. Dun sa mga kaso ng estafa, in-apply ng SC yung bagong batas, yung RA 10951. Ito yung batas na nag-adjust ng mga value thresholds para sa estafa. Dahil luma na yung nasa Revised Penal Code, di ba? Dahil dito, yung parusa para sa estafa ni Marzan ay medyo bumaba kumpara sa original na hatol based sa lumang batas. Naging aresto mayor hanggang prisyon koreksyonal na lang depende sa amount. May adjustment pala? Yung sa danyos, paano yung mga walang resibo? Korte Suprema, kahit walang resibo yung ilan sa mga biktima, hindi ibig sabihin na hindi na sila pwedeng bayaran ng danyos. Pinagbayad pa rin si Marzan ng actual damages. Sapat na raw kasi yung mga testimonyo nila, yung detalyadong salaysay nila kung paano sila nagbayad, magkano, kailan, para patunayan na nagbili talaga sila ng pera. Kaya inutusan siyang bayaran sila halimbawa, 180,000 pesos kay Armando Hidalgo, 75,000 pesos kay Cholin Pinto at sa iba pa. Pati yung mga biktima sa illegal recruitment cases na walang hiwalay na kasong estafa, pinagbayaran din sila ng actual damages. Wow! So, ano yung mga pinaka-importanting aral o susing doktrina na kailangan mong tandaan mula sa kasong ito? Okay, una, ang illegal recruitment, lalo na pag large scale, ay economic sabotage. Sobrang bigat na krimen, life imprisonment at malaking multa ang parusa, lalo na kung non-licensee ka. Pangalawa, ang estafa, specifically yung Art 315 paragraph 2A ng RPC, ay panloloko gamit ang kasinungalingan o fraudulent means na nagresulta sa pinsala sa iba. Pangatlo, na-clarify natin kanina, pwedeng makasuhan at mahutulan sa parehong illegal recruitment at estafa for the same act. Hindi ito double jeopardy. At pang-apat, na napaka-practical para sa mga biktima. Yung kawalan ng resibo, hindi yan absolute na hadlang para maputunayan ang kaso at makuha ng danyos. Malaki ang bigat ng consistent at credible na testimonya.
So, bakit nga ba ito mahalaga para sa iyo na nakikinig ngayon? Kasi ito yung reality eh. Napakaraming Pilipino pa rin ang nangangarap mag-abroad para sa pamilya. At napakarami ding manluloko na handang samantalahin yung pangarap na yon. Ito ay isang matinding paalala. Maging makanuri, mag-investiga, huwag basta-basta magtitiwala at maglalabas ng pera. Ang pinaka-importante, i-check, i-verify sa DMW, Department of Migrant Workers, kung yung kausap mo ba lisensyadong recruiter o ahensya. Please lang, gawin mo yan bago ka pumirma o magbayad ng kahit piso. Napakahalaga niyan. At bilang pangwakas, isang tanong para sa iyo. Sa tingin mo ba, sapat na ba yung mga batas natin ngayon, yung mga parusa, para mapigilan talaga yung mga ganitong krimen? Para maprotektahan yung mga kababayan natin na ang gusto lang naman, mas magandang buhay. Pag-isipan mo yan. At kung may natutunan ka sa ating paghimay ngayon, sana i-share mo rin sa iba na maaaring nangangailangan ng impormasyong ito. Huwag din kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating pagsusuri. Hanggang sa muli.